What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Angeles. Maraming katanungan ngayon ang taong bayan dito sa pagka-aresto o pag-convict kina dating Congressman Franz Castro at Sator Ocampo. At isa na nga rito na baka may power di umano ang mga ito na palabas-labas in public na dapat ay nasa loob lamang di umano ng kulungan upang mapagsisihan ang kasong nagawa. Pero bago mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kilalang manguusig ito itong si Representative Franz Castro ng mga Duterte. At isa nga rin siya sa dahilan kung bakit inulan ng pambabatikos itong si Vice President Sara Duterte. Kung kaya naman hindi maiwasang sabihin na tila'y nakarma ito at malaking sampal di umano sa kanyang mukha. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Marami po kasing katanungan tungkol dito sa balita na na-convict po si Congresswoman Franz Castro at saka si dating Congressman Sator Ocampo. Ang kaso po nila ay human trafficking and kidnapping. Mukhang sa kidnapping lang po sila na-convict at ang kanilang hatol ay 4 to 8 years. Okay. Pero bago ang lahat, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Medyo mabilis lang po tayo ngayon kasi may meeting ako. Kaya lang, ang dami po kasing nagtatanong tungkol dito sa sa kasong ito. At medyo may mga miscomprehensions, medyo may misunderstanding or appreciation doon sa sa kaso. So, maraming salamat by the way kay Menil, kay sino pa ba? Okay, sila pa lang muna yata. Kay Conrado Alipio, kay Menil uli, kay Enchang, kay Sets Ilam, at saka kay Ma'am Maria Kabasag. Maraming salamat po dun sa kay, boss? Salamat din po kay Menil, kay Capsten. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong mga padala. Thank you uli rin kay Nano. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Sabi ni Madam na Saririt, marami daw hindi nag-a-appear sa kanyang wall kung kaya't napipilitan pa siyang i-share kami. Well, pasensya na po, ganyan talaga ang buhay, ganyan po ang algorithm at ganyan po talaga ang si Meta. So, ayan. Okay, so ngayon umpisa tayo dun sa facts ng kaso na ito. Kita nyo nagmamadali ako, hindi ako naka-mock up. So pasensya na po sa itsura. Kawawa naman yung mga mga nanonood. Alright, ayusin lang natin yung ilaw. Okay. We will deal with whether or not Congresswoman Franz Castro remains a congresswoman and so on. Ito yung mga frequently asked questions ninyo. Okay, let's start with yung antecedent cases. But in the meantime, thank you kay Caddy Babe, kay Kirst04. Maraming salamat sa lahat ng nagpapadala dito sa ating TikTok. Naku, Kirst04, thank you very, very much po. Okay, at kay Capsten. Alright, let's start. Facts. Ano yung facts dito? Mayroong, naaalala nyo po, yung mga salugpungan schools. Mayroong isang salugpungan school na di umano, ayon dito sa ito yung part ng defense ang sinasabi ng mga akusado dito, yung mga na-convict, na itinransfer nila, ibinyahin nila yung mga bata kasi sila po ay mga students ng isang salugpungan school na di umano ay hinaharas ng isang rightist na grupo doon sa area nila. Gustong ipasara yung school na yun nga yung salugpungan schools. Ngayon, nagkaroon ng issue tungkol dito sa salugpungan schools. So, among them, hindi po sila rehistrado or hindi po sila kinikilala noon ng DepEd or yung iba kinikilala sila pero hindi maliwanag na hindi pala sila sumusunod sa established curriculum ng DepEd. Sa madaling sabi, may mga itinuturo sila na hindi po angkop
doon o hindi sumusunod doon sa requirements ng DepEd. Okay. So, ang request ko lang po, wag po muna yung mga katanungan na lihis dito sa ating sa ating i-discuss kasi nga medyo mabilisan po tayo dito. So, okay. So, dahil may ganung pangyayari, itong mga salugpungan schools are very controversial. Ang tinuturo po nila ay hindi po nga, wala silang math, science, ganon. Mayroon silang agriculture, which is good, pero kulang po yung kanilang tinuturo na para makapasok sa mga national high schools or regular high schools yung kabataan na nag-aaral dito. In short, tinuturuan sila, school naman po talaga, pero hindi sila angkop doon sa DepEd curriculum. Kung kaya't may mga ilan na tinanggal ng pagkakakilala ng DepEd. So isang salugpungan school dito ang involved at itong mga bata ay enrollees. Mga 14 po sila and nung trinansport sila, di umano'y dahil bunga nga daw ng harassment ng isang grupo na inire-relate ng mga akusado dito sa military, nilipat nila or binyahin nila yung mga bata. Nahuli po sila sa isang checkpoint. At doon, sinabi nila ay the reason nililipat nila yung mga bata, nangyari po ito sa Talang-Ingod, Davao del Norte. Habang ang defense po ng mga kasama nila, remember marami pong na nakasuhan dito, may ilang mga naabsuelto pero marami pa rin, ilan ba to? More than 20 pa rin po ang na-convict dito. So, ang defense nila is, yun nga, hinaharas ang mga bata and therefore, kailangan i-safety sila. Unfortunately, nung nasa checkpoint, tinanong ng mga humuli kung ang mga bata ba are there of their own free will. At dahil mga minors ito, kailangan talagang magtanong at talagang kailangan tatanungin sila sa mga checkpoint na ganito. So, doon sa pagtatanong, may isang nagsabi, hindi po, pinipilit lang po siya. Hinahanap pala yung batang yon ng kanyang mga magulang and so, yun na nga, na-detain na ang lahat. In addition to that, sumama na rin sa reklamo, kung di po ako nagkakamali, yung ilang mga magulang. So 14 nga po dito na kabataan ang ultimately naging complainants sa kaso. Okay. Time out. Thank you kay Gemma, kay Jocelyn, at kay Ma'am Jocelyn. Okay, teka muna yung mga tanong. Tinatapos pa natin yung mga, nang chine-check lang po natin ay yung settings natin. Okay, so uulitin ko. Yung facts dito ay mga taga-salugpungan schools, yung mga bata, ang reklamo, di umano, ang defense ng mga akusado dito ay nililipat nila yung mga bata dahil may di umano mga harassment na nanggagaling sa isang rightist group doon na related daw sa Philippine military. Hindi sila military, civilian yan. So, binyahin nila yung mga bata dahil pinapasara yung school nila at nahuli sila sa checkpoint sa Talaingot. Doon sa checkpoint, tinanong yung mga bata at may isang nagreklamo na siya daw po ay being held against his or her will. Siyempre, tinatago ang identities ng mga bata dito dahil minor sila at the time. So, dahil Correct. may nagreklamo na isa, hinahanap pala siya ng kanyang mga magulang. So, mayroon pong mga... Okay, so sige, tutuloy natin ulit. Alright. So, automatically, dun sa checkpoint na yun, i-detain na ang lahat. Sabi ni Sadness, phone lang yata nila may issue. Hindi kanina, before the start of everything, may issue. Pero naayos ko na yun kanina pa eh. So anyway, doon sa so after na-detain yung mga bata, na-detain yung mga akusado, immediate yun kasi they were in the act of committing a crime. So dire-diretso na silang na-detain, na-charge sila. Nag-file po sila ng bail.
nagkaroon ng issue pa nga dun sa bail. Kaya nga a few lives ago, tinatanong ako ano na nangyari sa kidnapping case ni Congresswoman Franz Castro. Ang pagkaintindi ko, dismissed ito kasi ginrantan sila ng bail. Ngayon, pag kidnapping at saka ang kaso ay human trafficking, mataas po ang penalty niyan. So, normally, nasa reclusion perpetua yan with certain exceptions. Okay. Kailan nagiging kailan nagiging ano, trafficking? So, pagka-trafficking, ito, recruit, transport, transfer, harbor, provide, or receive a person by any means, including those done under the pretext of domestic or overseas employment or training or apprenticeship, ganyan. Dito kasi qualified trafficking in persons kasi mga bata, mga minors. So, kapag bata, ayan no, when the crime is committed by a syndicate in large scale, when the offender is a parent, sibling, guardian, when the trafficked person is recruited to engage in prostitution, offender is a member of the military or law enforcement, or when reason or on occasion of the act of trafficking, the offended party is unalived, etc., becomes insane, suffers mutilation. Pero qualified trafficking po automatically pag bata. And pag qualified, automatically po mataas po ang penalty. Usually nga reclusion perpetua. Imagine. So to recruit, transport, or adopt a child to engage in armed activities in the Philippines or abroad. So, pero ang nakikita natin dun sa in-announce ngayon ay kidnapping yung naging charge sa kanila. So, ano yung pwedeng, bakit 4 to 8 years lang? Ang suspetsya ko dito po ay, kasi ang reclusion perpetua for kidnapping are under the following. If the kidnapping or detention shall have lasted more than 5 days, committed simulating public authority, o nagkunwaring pulis, nagkunwaring law enforcer, ganyan. If it shall have been, o kaya nagkunwaring DSWD, yan. If any serious physical injuries shall have been inflicted on the person kidnapped or detained, or if threats have been made on the life, if the person kidnapped or detained shall be a minor, female, or public officer. So dito, dahil menor de edad, ang tanong is bakit ganyan nga, 4 to 8 years lang po ang hatol. It is possible na yung person, it is possible na may mga circumstances dito. It is unusual, yes, lalong-lalo na dahil minors yung mga involved dito. So, iintayin natin yung complete decision. Hindi pa po pinapublish yung decision ng court. Kaya this is the first part only. Part 1 lang po ito ng paglilinaw. So, nakikita natin, ang hatol ng hukuman dito is 4 to 8 years. But before this, they were granted bail. Nagka-issue pa nga yung bail ni Sir Satur o ni Casatur Ocampo, umakyat sa Supreme Court at hinatulan na pwede siyang mag-file ng bail. So may bail po sila ni Congresswoman Franz. Now, that they have been convicted, kung gusto po nilang i-apila to at in-announce na po nila na aapilahin nila, it is possible magfa-file sila ng bail pending appeal. Okay. So, it will be the same as yung kay Imelda Marcos, kay former First Lady Imelda Marcos, na na-convict siya sa Sandigan Bayan, so nag-apply siya ng bail pending appeal. Ibig sabihin na kahit na convict siya po ay ay mag-file ng piyansa para dun sa kanyang temporary na kalayaan habang inaapila yung kanyang kaso.